Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is yung second day natin ng pagtalakay sa ating series, which is Growing in Faith and Trust. So, pangungunahan ko na apologies or my excuses sa boses ko ngayon kasi medyo namamalat po. So, again, ang topic natin for today is yung paglago sa pananampalataya at pagtitiwala. So, gaya nga ng sinabi sa ating series, Growing in Faith and Trust. Ay, ito pala yung natin, unang araw sa ating series ngayon. So, Monday kasi, kaya first day. Every Monday, another series yung tinatalakay natin. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Hebrews chapter 11 verse 6. So sinasabi rito, in New International Version, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So in Tagalog translation naman, or Magandang Balita Biblia, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, siguro pinapoint out lang ng Bible verse na ito na it is impossible for us to not have faith towards our Lord God kasi tayo mismo yung lumalapit sa Kanya. So, it is impossible daw na lumalapit ka sa Panginoon pero wala kang faith sa Kanya. Kasi, kapag lumalapit tayo sa Kanya, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Diba? Ibig sabihin, nananampalataya sa Kanya kasi why else would we be going towards Him? Bakit tayo lumalapit sa Diyos kung hindi tayo nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya? And sinasabi rin dito na He gives rewards or He rewards, nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya, sa presensya niya, sa paggabay niya, diba? Lahat ng patungkol sa Kanya. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, ayun, number 1, God is pleased by those who have faith in Him. So, dahil gaya nga ng sabi sa Bible verse natin, di ba? He rewards those who earnestly seek Him. And that is because He is pleased doon sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Na even though they have been on their rough times, on the difficult part of their lives, they are still trusting and putting their faith towards Him, our Lord God. So, number 2, God wants us to be seen through the eyes of faith. So, gusto ni God na nakikita natin Siya sa pamamagitan ng mga mata nating nananampalataya sa Kanya. So, gusto niya na maganda yung image niya sa mga mata natin na nananampalataya sa Kanya. Kasi nga, He wants us to glorify Him. Ayun yung biggest mission natin dito sa mundo. To serve and to glorify Him. So, He wants to be seen through the eyes of our faith. Diba? Especially us Christians. And number 3, God rewards those who seek Him. So, ito nga yung nakapaloob sa Bible verse natin ganun, diba? He rewards those who earnestly seek Him. Nagbibigay ng gantimpala sa mga taong mahanap-hanap sa Kanya. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, strive to please God by putting our faith in Him. Number 2, see God every day through the eyes of faith. And number 3, seek God and receive His reward. So, kung matatandaan na natin or kung naintindihan natin yung devotion na ito, is malalaman natin kung bakit nga ba sinasabi ng Biblia na it is impossible to please God without having faith towards Him.